Good afternoon guys. Ito lang naman ginagawa ni Rolly guys, oh. Ayan. Tapos yung pagka-crack niya ng niyog, isasahod diyan ang yung tubig ng niyog. Kuha na yan, madagkorol na. Isasahod yan diyan ng niyog. Tapos may gata talaga yan guys. Kasi sabi nga ng masama daw yung may gata daw, baka na magtae. Sabi ng isang subscriber ko, baka daw magtae. Hindi po yan totoo. Kasi yung gata lalo na ang niyog sa ibang bansa, lalo na sa US, superfoods. Tinuturing po ang niyog na superfoods guys. Superfoods po ang turing sa niyog. Ganun po katindi ang nila. Tapos sa research talaga, napakasustansya talaga ng niyog. Kaya lang according sa isang pag-aaral, lalo na yung industrial age, gagawa sila ng feeds. Sino ang bibentahan nila ng feeds? Almost available na kasi yung feed, pagkain sa atin, lalo na ang niyog. Kaya kailangan nilang palabasin sa research na masama yung niyog, lalo na sa hayop. Pero hindi po totoo yung guys, lalo na ang fresh ganyan. Tapos ipiperment mo, pag pinerment mo yan, super healthy yan guys. Isa yan sa pinaka-healthy na pagkain. Yan, ang niyog, lalo na ang gata ng niyog, pati yung oil ng niyog. Isa yan sa pinaka-healthy. Kaya lang, wala silang bibintahan ng feeds nila. So kailangan sa research, magbayad sila ng research. Basta may nabasa ko niyan guys, hanapin nyo na lang sa Google. Minsan kasi ang information ngayon sa Google guys, mag-iingat, beware lang rin tayo, beware. Pero sa aking experience guys, na pagpapakain ko nito, ang experience ko is hindi siya masama. Unang-una, healthy yung mga pabo ko, mas mataba siya kaysa dati. Hindi siya sinisipon tulad na dati, sinisipon sila. Tapos pag tinubuan na sila ng balahibo guys, sobrang kintab ng balahibo. Tingnan mo yung lalaki na, kasi nag-bolt na. Susunod naman na mag-molt yan ng babae. Makintab ang balahibo guys, mas makintab ang balahibo. Kaya hindi po totoo na nagtatay, baka masobrahan ngayon. Piniperment kasi to guys, piperment muna namin dyan sa balde bago namin papakain. Mas maganda na fermentation, lagyan niya ng asukal. Halimbawa isang balde, 1 kilo ring asukal. Tapos or pwede ng kalahating kilo, pero mas maganda 1 kilo. 1 kilo, 20 na niyog. Tapos 20 rin na kalahating 1.5 na pollard or darak, 20 rin. Kasi peppermint dyan. Pero mas maganda punuin, 20 niyog, punuin mo yan ng darak, haluin talaga. Tapos ilalagay na dyan para ma-ferment. 21 days guys, pinaka-the best. Tapos 6 months. Kung hindi siya bubuksan, last 6 months. Pero pag nabinuksan mo na, pakain mo lang. Dapat maubos mo yan sa within siguro, hindi naman siguro abutan ng 1 week ang ganyan eh. Kasi 2 balde yan ang halos katumbas niyan. Siguro 2 days lang namin yung pakain. Hindi naman yan masira. Ayan. Basta i-ferment lang. Lagyan namin darak. Ito lang yung ingredients namin guys. Niyog, darak or pollard, saka probiotics, saka asukal. 4 lang. Sabaw pala, sabaw. May sabaw pa kasi yan, sabaw ng niyog. Tapos may gata pa yan, 'di ba? So kumpleto na yung niyog. So niyog, whole nut talaga, yung grated na. Tapos pollard, probiotics na powder, tapos asukal. Ayan. Tapos yung sabaw. Ayan. Para mas mabasa yung pollard or yung darak. Tapos mas maganda talaga is healthy siya pag naka-ferment, kasi yung fermentation process is nakadagdag siya sa vitamins and minerals, plus meron siyang natural probiotics. Tapos mas makapal yung itlog. Yan, ganyan yung ginagawa ni Rolly guys. Yan, pasagin niya yan. Yan, nainailang rola, basta masamad ka.
Pagkabuka mo daw roll, ini daw roll na roll. Roll. Ini daw na buka tapos i-pairog sa na kay bilinan mo sabaw. Kay tilawan ko daw ang sabaw. Yan guys. Ayan. Uy, nabuka mo roll. Makagod pa na roll. Makagod pa na. Nabuka. Makagod pa man na. Ayan guys, may sabaw pa guys. Tikman natin. Hindi na siya masarap guys. Pero may nakita ako nito. Mga foreigner, iniinom pa yan eh. Pero mas maganda yung buko talaga guys. Yan lang naman yung ano natin. I-peppermint. Siguro next time. Ito ako na roll. Ako na roll. Ito guys oh. Kinakain namin ito guys. Masarap to. Yan lang yung ano natin. 2 months. 2 months patas. Siguro pag fermented na siguro pwede na siguro ano. Pwede na siguro pag fermented na pwede na siguro mga 21 days na nasisiw. Pira na roll walo? Ha? Yan guys. Kaya isang pirasong niyog minsan 1,200 grams. Lalo na kasama na yung buo na kasama yung sabaw. Yan. Yan. Ganyan lang yan. Kita nyo guys oh. Sa haluan yan ng darak. Mamaya papakita ko sa inyo. Nahaluan ng probiotics. Ganun lang process guys. Ang gastos nasa from day 61 to day 210 days old ng pabo. 210 7 months na siya. Nakakalaga lang pati ano from day 1 para day 1 to 210 days old. Nagkakalaga lang yung gas natin sa 400 pesos. Dati 900 pesos. From day 1 to 210 days old. So imagine mo. From 700 pesos. 900 pesos. Minimum 900 pesos yun. Ngayon, nasa 400 pesos na lang yung total cost ng pagkain natin. Up to 7 months. Kaya mas maganda ganyan. Dahil nung pag na-ferment yan, super healthy. Kasi na-try na namin yan na hindi i-ferment. Ayaw nila. Ayaw rin ng pabo. Mas gusto ng pabo na fermented. Kaya i-ferment ba talaga yan? Mas maganda naka-ferment yan. Ano na guys? Kaya natin. Hindi masyado kumakain ito ba guys oh. Kainin natin to guys kasi masarap to. Mas masarap pag manulit ba. Crunchy. Saka mas matamis. Pabo natin mo. Diba? Yan lang guys yung pagkain natin. Kung ano ang available na pagkain nyo sa lugar nyo, yun ay yung i-maximize nyo.
mag-research kasi ako nagre-research kasi ako ng mga pagkain eh. Tapos try ko talaga. Madre agua, okay, madre de agua. Pero the best talaga guys, fermented. Subok ko talaga. Nakatry na rin ako ng pure feeds, tapos may halo pa na layer mask. Ganun pa rin yung itlog. Minsan may manipis pa rin. Pero pag fermented talaga guys, almost lahat ng itlog is makapal yung shell. Pag fermented feeds, almost lahat. Unlike noon dati, may feeds pa ako. Tapos may halo pa yun na layer mask. Kasi origin calcium yung layer mask, pampakapal ng itlog, ng shell ng itlog. Ganun pa rin, may manipis pa rin. Unlike nito, may probiotics lang, darak, niyog, asuka lang. Sa 400 pesos lang papatak siya. Ang buong day old pa. Sa feeds yun ha. Sa feeds hindi pa doon kasama yung may labor pa kasi. Labor tsaka ilaw. Kuryente, di ba? Pero sa feeds yung cost is 400 pesos. Yung calculation natin. Yan lang guys. Yan lang dapat i-maximize natin yung pagkain natin guys. Maximize natin yan para makatipid tayo. Maximize kung ano yung mga potential na pagkain natin dyan. Ayan. Maximize it para makatipid. Kasi kung hindi natin sila i-maximize, hindi tayo makakatipid. Kaya tendency magkikita tayo. Ayan. So ngayon sa farm, ang binibenta namin dito yung mga maliit. Tapos pinapalitan namin ng mga hybrid na. Gusto ko lahat ng mga lalaki ko ganyan lang kalaki, para mas laki lang konti. Tapos ang babae dyan, malaki rin. Hindi sobrang laki. Ganun lang kalaki oh. Ito, malaki to ng babae. Ayan, malaki yan ng babae. Nasa 5 to 6 kilos yan. Halos kalahati lang. Ito kasi halos kalahati lang ang katawan. Ayan, yan lang guys, maximize your area. Maximize para makatipid. Kasi kung hindi ka magtitipid, malulugi yung negosyo mo, babagsak tayo. Ito kasi experiment lang to eh. Sa atin, nagpadami tayo. Kasi may itatry ako na business. Kung ibigay ni Lord, di si Lord na bahala. Ako nagre-rely lang naman ako kung ano yung bibigay sa akin ni Lord. Kasi ako magtatrabaho lang ako. Kung ano yung kaya kong gawin, yan. Yan lang guys, tipid. Tsaka happy farming. Ayan guys, ang itlog naman yung gansa natin. Happy farming.